Sa makabagong mundo ng teknolohiya, unti-unti rin itong binabago ang karanasan ng mga estudyante sa pag-aaral. Ginawa nitong mas accessible at mas engaging ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngunit paano nga ba nito binabago ang inaharap ng mga estudyante sa edukasyon? Ito si Rika, isang fourth-year student na kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Communication sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. At dahil huling taon na niya sa PLM, ay dito na rin sila nagkaroon ng major written outputs tulad ng script writing at thesis. Gayunpaman, hindi niya gaanong iniinda ang bigat ng mga gawain ito dahil mayroon siyang tinatagong katulong sa pag-aaral. Hindi tao at lalong hindi magic. Ito ay ang Artificial Intelligence o AI. So, yung sa Grammarly, actually ginagamit ko siya, of course, to check the grammar, syempre, minsan, may mga times na, even though we are the one who generated the ideas, hindi rin tayo confident sa kung maayos ba yung pagka-structure niya or such. For the ChatGPT, I'll be honest, I am using that for idea generation. Lalo na pagkapag-sabay-sabay yung gawain, na nahihirapan ako mag-isip kung ano ba dapat yung gawin dito sa certain topic na to. And for Gemini, the reason why I said na I am consciously using Gemini is because even the most random things that I search on Google, Gemini answers are generating as well. Ayon sa isang pag-aaral, ang AI tools ay tumutulong sa iba't ibang aspeto ng pagsusulat at pananaliksik sa akademya, kabilang ang pagbuo ng mga ideya, pagpapalawak ng sariling konsepto, pagsusuri at pagsasaayos maging sa proseso ng pagsulat. Yes, gumagamit ako. Yes, actually. Yes, gumagamit ako. Isa lamang si Rika sa mga estudyante ng Bachelor of Arts in Communication sa pamantasan na gumagamit ng AI tools. Ngunit ayon sa Human AI Communication Expert, ano-ano nga ba ang maaaring maging epekto ng paggamit nito? It can help students to write better, right? And it can also augment the intelligence of the student. So it's not really a replacement, but more of an augmentation of the student's own critical thinking. Does it lessen the credibility of the student? It depends on how you used it. If you purely depended on the output of the AI, yes. Oo, nakakabawa siya ng credibility. Lalo na kung di mo chine-check yung output ni AI, no? Ang paggamit ng AI tools ay nagbibigay ng positibong epekto katulad ng paggabay sa larangan ng pagsusulat, pagbuo ng mga ideya, at pagpapahusay ng pagkamalikhain ng isang estudyante. Dahil dito, nagkakaroon ng magandang karanasan ang mga estudyante sa pag-aaral na nagiging dahilan ng pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa edukasyon. Ngunit ang labis na paggamit sa AI ay mayroon ding mga negatibong epekto, katulad ng pagkabawa sa kritikal na pag-iisip at kredibilidad ng mga estudyante. Isa rin sa kinakaharap ng mga estudyante ang mga isyung etikal sapagkat kadalasan sa ibinibigay na sagot ng AI ay maling impormasyon o di kaya'y kinopya lamang sa ibang may akda. Sa usapin namang may kinalaman sa mga hamon sa etikal na integridad sa edukasyon, naniniwala si Rika na ang pinakapotensyal na panganib sa AI ay ang pag-abuso sa paggamit nito. Ayon kay Rika, mula sa pag-abuso ng paggamit ng AI nagsisimula ang iba't ibang problema katulad na lamang ng pangungopya sa gawa ng iba o tinatawag na plagiarism. So baka makatapos din tayo around that theme. So pero prepare na lang din, try to find. Nung dumating yung trend ng AI, malaki yung binago niya actually sa landscape ng learning kasi naging readily available na lahat. Ngunit ayon kay Sir De Feo, isang PLM CHAS professor, hindi raw dapat kaagad na pinaniniwalaan ang mga impormasyong binibigay ng AI. Dagdag pa niya, nararapat lamang daw na mas pagtuunan ng pansin ang pagde-develop kung paano gamitin ng mga estudyante ang AI upang hindi makompromiso ang akademikong integridad ng mga estudyante, na sinang-ayunan naman ng isang eksperto. If you ask most of the faculty members, the academicians, they would say that AI is also a danger in preserving the academic integrity because sometimes you wouldn't know if the work is purely AI and the students didn't even contribute any concepts or ideas in the output. So that would be one of the ethical concerns in using AI in academic setting. Okay. Another one is purely relying on AI
because AI in its current form is still susceptible in what we call AI hallucinations, wherein AI invents or creates ideas or creates information that does not exist. For example, making up references, making up citations that does not exist. Ayon kay Rika, sa 10 takdang aralin, 6 na mga gawain dito ay ginagamitan niya ng AI tools. If I run out of ideas talaga, parang go ChatGPT na agad yan kapag sabay-sabay talaga. Na nahihirapan ako mag-isip or I don't have time at all given na ayun nga, I am a working student din as well. So wala na akong time to spare para lang mag-isip ng bagong idea or upuan ang isang topic para lang makapag-generate ng fresh ideas. So that's the time that I am asking for the help of ChatGPT or the Grammarly as well. Ang pag-usbong ng AI ay nagdala ng iba't ibang epekto sa mga estudyante. Ngunit paano nagkakaiba ang pananaw sa pagitan ng mga estudyanteng tumatangkilik sa paggamit ng AI at ng mga estudyanteng minimal lamang ang paggamit nito? Ito si Tristan, isa ring 4th-year student sa kursong komunikasyon katulad ni Rika. When it comes to AI, ang kadalasan kong ginagamit is Grammarly. Well, may time kasi na talagang sobrang hectic ng schedule. At the same time, it is more sufficient and effective na gumamit ng ganun para mapabilis yung trabaho mismo. For academics purposes, hindi ko siya ginagamit because I do believe that AI is just here to help us with our ideas, not AI creating our own ideas. Ayon kay Tristan, nagkaroon siya ng karanasan kung saan nahuli niya ang kanyang kagrupo na gumagamit ng AI. Napagtanto niya ito dahil hindi maipaliwanag ng maayos ng kanyang kagrupo ang sarili nitong input. Yung karanasan ko sa kagrupo na nahuli kong gumamit ng AI, it was actually awful. Because lahat kami, we are trying our best in order for us to achieve a particular idea, a unique idea, then makikita mo lang yung kasama mo na gumagamit ng AI. Which is actually, disappointing siya. Naniniwala si Tristan na ang pagiging over-reliant sa paggamit ng AI ang pinaka nagdadala ng panganib sa integridad ng mga estudyante. Dahil sa pangyayaring ito, malaki ang tungkulin ng mga propesor sa pagsusuri ng mga pinapasang output ng kanilang mga estudyante. Siguro pabor ako with reservation actually. There are pros and cons pagdating sa AI. Pabor kasi it will be helpful actually. However, there's reservation kasi since there are no limitations pa sa paggamit ng AI, so there are wala pang restrictions and policies na pwedeng magamit sa paggamit ng AI, doon tayo nagkakaroon ng drawing the line kung paano nila gagamitin yan. Ayon kay Sir DeFeo, mahalagang suriin mabuti ang mga ipinapasang academic work ng kanyang mga estudyante, mapa-online man o pisikal ang pagsumite. Ngunit ano naman ang pananaw ng eksperto ukol dito? Ako, I still read my students' work in detail. So, kung pagsabing perception, pag nakita kong flowy naman yung writing mo at logical, goods. Ang problema sa akin, bumababa yung respect ko at bumababa yung integrity ng student sa akin pag nakita ko na copy-paste yung output niya from AI. Paano ko nahuhuli? Kasi nag-iimbento yung AI na mga bagay na wala doon sa assignment. Sa patuloy na pag-unlad ng artificial intelligence, hindi maiiwasang gamitin ito ng mga estudyante dahil sa ginhawang hatid nito, tulad ng mabilis nitong pagtugon na nakakatipid ng oras sa mga mag-aaral. Kaya naman, mahalaga para sa mga universidad na magpatupad ng mga hakbang upang maisulong ang responsableng paggamit ng AI. Ang University of the Philippines Open University o UPOU ay nagkaroon ng mga alituntunin tungkol sa paggamit ng AI para sa pag-aaral at pagtuturo. Sila ang kauna-unahang universidad sa Pilipinas na naglabas ng AI usage guidelines sa paglalayong magkaroon ng progresibong implementasyon sa responsableng paggamit ng AI. Gayon din ang Far Eastern University o FEU na naglabas ng kanilang guidelines na nagbibigay diin sa kanilang core values na fortitude, excellence at uprightness. Dahil naniniwala ang FEU na panahon na upang umangkop ang pag-usbong sa teknolohiya, katulad ng generative artificial intelligence. The use of AI is already being implemented in the industry. So, if we will only gatekeep it from the students, then one, we will be depriving them of the knowledge that they will be needing in the practice when they graduate.
Second, the school is the perfect place for the students to learn ethics and responsibility. And we are the academicians are the one who may able to teach them that. Ang patuloy na paggamit ng mga estudyante ng AI tools ay naging sanhi ng pangamba para sa kanilang integridad sa paggawa ng takdang aralin. Dagdag pa rito ang kawalan ng malinaw na alituntunin ng pamantasan upang mapalaganap ang responsableng paggamit nito. Sa paggamit ng AI tools sa CHAS, then definitely there's no problem on it kasi mas makakapag-set tayo ng certain parameters sa kung ano ba ang mas ethical na paggamit ng AI at sa hindi paggamit ng AI. Mahalaga no na magkaroon ng guidelines kasi ito yung susundan ng mga estudyante. Kasi may mga pagkakataon no, nagagamit nila yung AI or artificial intelligence sa maling paraan. Yes, agree ako. Kasi hindi natin alam yung walang specific guidelines sa college department namin kung ano yung mga restrictions na pwede naming ma-overlap kapag gumagamit kami ng AI. Yeah, yes. I believe kasi na in this world na we need to adopt with AI. I think it's very important na magamit natin siya ng tama. Yes, I do agree that the CHAS should be the first department in PLM that should have a guideline in the usage of AI. Maganda na kasing naho-hone na yung mga bata o yung mga estudyante, yung mga college students, college level pa lang, is nagaguide na sila kung paano dapat yung tamang paggamit ng AI. Yes, definitely kailangan natin magkaroon ng AI usage guideline. Because if hindi natin nilimitahan, hindi natin i-regulate yung paggamit ng AI, it will be disintegrating when it comes to the academe itself, not just to PLM. Magkaiba man ang pananaw ni Narika at Tristan sa paggamit ng AI, nagkakasundo naman ang dalawa sa importansya ng pagkakaroon ng patakaran at regulasyon sa responsableng paggamit nito sa loob ng pamantasan, lalong-lalo na sa College of Humanities, Arts and Social Sciences, kung saan nakapaloob ang kanilang kurso. Ang pahayag ng dalawang estudyante ay pinagtibay naman ni Sir De Feo, isang CHAS professor sa pamantasan. Yes, definitely. I agree na dapat meron tayong guidelines and policies pagdating sa AI, lalo na sa ating communication students. Kasi tayo may hawak ng media. Dapat tayo yung forefront kung paano siya gagawin at i-maximize ng mas mabuti at beneficial to both academic and also industrial aspect. I think it's very high time for us to develop those kinds of policies para lahat tayo, not just only yung academic students, but rather yung teachers din and also yung mga mentors and instructors, dapat sila rin para mag-guide din nila yung students to proper usage of AI. Batay sa tugon ng mga estudyanteng lumahok sa naganap na diskusyon, maaaring irekomenda sa loob ng pamantasan, partikular sa kolehiyo ng CHAS, ang mga alituntuning ipinatutupad sa UPOU at FEU. Kasama rin sa panukalang ito ang mga alituntuning binuo ng mga mananaliksik batay sa mga naging resulta ng naturang talakayan. Upang matugunan ang mga etikal na hamon sa paggamit ng AI tools ng mga estudyante sa kursong komunikasyon tulad ng pag-abuso, plagiarismo, sobrang pagdepende sa AI tools at kawalan ng katapatan sa mga ipinasang akademikong gawain. Ang mga alituntunin ito ay hindi lamang pang estudyante, sapagkat mayroon ding pang propesor upang mas maging maalam ang mga ito sa responsableng paggamit ng AI. Katulad ng FEU, ang pananaliksik na ito ay nakabatay sa core values ng PLM na ginagabayan ng kahusayan sa akademya, integridad at panlipunang responsibilidad, pati na rin ang prinsipyo ng karunungan, kaunlaran at kadakilaan. Ang pagtataguyod sa alituntunin para sa responsableng paggamit ng AI ay isang mahalagang hakbang tungo sa makabagong teknolohiya, habang tinitiyak ang integridad at kredibilidad sa likha ng mga estudyante. Bilang mga scholar ng bayan, tungkulin nating makilahok sa mga diskusyon ukol sa etikal na paggamit ng AI upang mapalawak ang talakayan sa loob ng pamantasan. Kaya't sama-sama nating ipahayag ang mga rekomendasyon na magsisilbing gabay ng mga mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Maynila tungo sa mahusay, marangal at responsableng paggamit ng AI. Nang sa gayon ay maitaguyod natin ang mga prinsipyong karunungan, kaunlaran at kadakilaan sa loob ng pamantasan.